Araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ng Scope PH update. Payag ito ni Congresswoman Didima. Naging emosyonal sa entablado si mamamayang liberal Representative Laila de Lima sa idinaos na programa sa anibersaryo ng EDSA People Power Revolution, February 25. Inalala ni De Lima ang naging karanasan ng mga Pilipino sa panahon ng War on Polvoron ni Duterte, kung saan maraming nagurgor at nakulong din ng ilang taon. At ito ang kanyang pahayag. Halos 7 taon ng buhay ko ang ninakaw at dinungisan. Sandali lang. Diba, EDSA anniversary. Ang usapin dyan is Marcos Sr. Bakit napunta sa mga Duterte? Diba? Dapat ang pag-usapan yung Marcos Sr. at pwedeng i-connect sa Marcos Jr. Mabuti pa itong si Professor Winnie Monsud. Huwag nating kalimutan, sabi niya, ang pinakamataas na korupsyon sa bansa natin ay nangyari Marcos at Marcos. Yun, agree ako noon. Kasi sa lahat naman ng mga administrasyon ay may korupsyon, at dahil sa cronyism, grabing crony ng Marcos, yun, may mga na hindi maganda talagang pangyari. May korupsyon panahon ng Marcos Sr. Kaya lang, sobrang malala na doble, na triple, na quadruple ba ang korupsyon nitong Marcos Jr. administration. Like father, like son. Yan ang namana niya, na sobrahan pa niya, tinalo niya. Sana okay lang din kung namana rin niya ang tapang, yung strong leadership ng Marcos Sr. Kaya lang wala baliktad. Ang hina. So, nakakatawa itong kay Congressman De Lima dahil lang in-emphasize niya yung karanasan niya panahon ng Duterte. So to me, malayo doon sa sineselebrate nila na EDSA anniversary, 40 years. Okay. Dahil nagkaroon naman lang tayo ng usapin tungkol sa EDSA. Diba, February 25, holiday, walang klase. The following day, may klase na. Kahapon. Hinatid ko ang aking pinakapanganay na po. Nagtanong ako, bakit wala kayong klase kahapon? EDSA anniversary. What is being celebrated about EDSA? The ouster of Marcos. Tapos, tinanong ko, wala siyang masyadong alam. Except sa sinabi niya na bakit natanggal si Marcos Sr. I heard or I learned that it's from outside influence. Yun. That's correct, sabi ko. Dahil ang talagang nagpatalsik sa Marcos Sr. ay ang US government. CIA operations yan. At inano ko sa aking apo, yung tunay, yung sa napag-aralan ko at naniniwala ko na itong totoo, na mayroong kapalpakan ang Marcos Sr. Kailang may nagawa rin siyang maganda. At ang tunay na bayani sa EDSA, bakit? Kasi ang alam ng apo ko, it's a peaceful revolution. Bakit naging peaceful? Sabi ko, it's because of Marcos Sr. 99% sa mga sundalo noong 1986, ako, tenyente na ako by that time Alam ko yung sentimento sa ipin, loyal kami kay Marcos, sa presidente, Marcos Sr. Mga 1% lang yung nagrebelde na mga sundalo, yung mga RAM. So, kinento ko sa apo ko yung pangyayari na
Si General Ver, nag-report siya kay President Marcos. May video ito eh. Sir, we are ready to fire on them, meaning rebel soldiers na madadami ang civilian. Dahil, ulitin ko, Army, Air Force, Navy, lahat loyal kay Pangulong Marcos, handa nilang protektahan ang Marcos presidency. Kailang ang mga US ang gusto na umalis na si Marcos. So magkakagulo. Oh, ready to fire. Isang order lang ng Marcos Sr. noon. Okay, fire on them. Sobra pa sa Tiananmen, di ba, sa China, mayroong Tiananmen massacre. Mga nagprotest. Daming patay. Kung nag-order ang Marcos Sr. no na, hindi ako alis. Dito lang ako. Fire on them. Tinanong ko sa aking apo, if you are the president, and you know that by firing on the rebel soldiers, medyo English kasi yung apo ko, kaya nag-in-English kami. Firing on the rebel soldiers and many civilians will be affected, will be killed, wounded. What will you do? Will you fire? Sabi niya, no, I will not fire. That's good, and that's what Marcos Sr. did. To me, that's the greatest legacy of Marcos Sr. Marami siyang kapalpakan, kaya lang, last legacy niya, he has redeemed his name, kaya hanggang ngayon, saludo pa rin ako kay Marcos Sr. dahil mahal niya ang kanyang bansa, mahal niya ang Pilipino, siya yung nag-sacrifice. Kusang umalis siya sa pwesto para walang dumanak na dugo noong February 25. Yun ang alam kong history. Kaya ang real na bida sa EDSA, February 25, is Marcos Sr. So ang apo ko, is that so, Lolo? Yes. That's the real story. Believe it from me. Ngayon, nung kumandidato ang kanyang junior, akala ko katulad siya sa kanyang amahan na may pagmamahal sa bansa. But I was wrong. I was budol. Dahil ang mahal ng Pangulo, I don't know sinong mahal niya. Ang bansa, wala. Tignan mo, naghihirap tayo ngayon. Tignan mo yung nawawalang pundo sa kaban ng taong bayan for 3 years. 1.4 trillion nawaldas dahil sa kapabayaan ng ating Marcos Jr. ngayon. So, pasensya na. Congresswoman Dilima na 7 taon kang nakulong ng Duterte administration. Kailang walang kinalaman yan sa EDSA anniversary. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon. Dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na yung matabangan si ate og yero. So, maghatag mi ni ate og yero. Salamat kayo sa sin. So, muna si ate ang among katagaan og yero. So, muna ang balay ni ate. Iyang ayuhan. So, si ate mo ni ang ilang kahimtang dari sa sulod. Sa gitagaan mo sila gyero aron makaatop sila. So, loy kayong kahimtang nila ate oh. Kay gabok na kayo ang sin. So, gipang sapaw na lang. So, loy gud kay silang ate oh. Sa ilang kahimtang. Karon ate natagaan makagyero, makaatop na ka unsay mong masulti. Salamat sa diatag ngayon. Nakatop na yun. Bawa sa yun na usa. So na kay anak te. Na Pila ka buki mong anak te? So pat. So pila na ni katuig day ang inyong balay te? 14 years na. So 14 years na. So na kay mga anak te. Na So pila ka buki mong anak? apa. Asa day mong bana te? Nagtrabaho. So nagtrabaho unsa inyong panginabuhian te? Uwong na lang.
Aso si ate mag-uuma lang ang ilang trabaho, basta dili sila ka-afford sa yero, so luoy na kayo sila kay kung muulan, so tuluan gid kay sila, so mo nilang kahimtang so makita nimo nga luoy gid kay silang ate. So ate, daghang kay salamat nga natagaan pod ka giyero nga makatob na gid ka. Salamat sa tanan. Sige ate, God bless.